Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So, wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapupubliko. Doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, doon sa rights ni former President Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano bang sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senator Amy officially withdrawing from the Alyansa? Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, and what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa Alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala, sa paniniwala ng Alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng Alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. But ma'am, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Nabanggit din po ni Senator Amy Marcos that tracing the timeline of the events leading to the arrest, the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the Dutertes and the administration soured. Your comment on this one? Basta po sa atin po, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari, yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC.
So again, ma'am, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinepersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Follow-up question from Maricel Halili, TV5. Ma'am, do you consider, or does the administration consider, Amy Marcos a loss from the Alianza? You consider her? Wala po ako masabi. Sa parte po ng Alyansa, ibibigay po natin kung ano man ang pananaw po ni ating campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Pero the relationship between the president and his sister, how do you describe that? Is it still the same? Are they okay? May lamat ba? As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the president, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yun, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong nadinig na anumang hinanakit kung meron man mula sa Pangulo para sa kanyang kapatid. In this case, the Philippines will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Which means it's a sword that cuts both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Thank you. Follow-up. Follow-up question, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD? Mismong administrasyon? Administrasyon ng... The Marcos, yun po ang bangkit dun sa... Parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos.
mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento? Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding dun sa ano po ni Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil do sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Ibang topic naman po. Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So, hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So, wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay, pang-ayuda, ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron mang pong ibinibigay na tulong, ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin, kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan, makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente.
So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow-up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan to galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-expose dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. The National Bureau of Investigation is planning to coordinate with the Interpol when it comes to bringing home the fake news peddlers residing overseas. Po, do you see this as a positive development when it comes to our fight against fake news and disinformation? Opo, dapat noon pa po. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI.